Wala na tayo sa pandemya pero tumataas na naman ang COVID-19 cases sa buong bansa nitong nagdaang linggo. Ang Quezon City isinailalim sa red alert status. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Higit isang linggo na lang, Pasko na. Pagkatapos niyan, magpapalit na ang taon. Sa ganitong panahon, usong-uso ang get-together at kabi-kabilang party. Ang mga pagtitipong gaya nito ang iniwasan nating lahat nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Pero ngayong buwan, nakapagtala ulit ang Department of Health ng pagdami ng COVID-19 cases. Sa datos nga ng DOH, tumaas ng halos 500 ang nagpositibo sa sakit noong December 5 hanggang kahapon kumpara sa sinundang linggo. Patunay ng pagtaas ng COVID-19 cases ang pagsasailalim sa red alert status sa Quezon City. Sa tala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit mula December 4 hanggang 7, 27 na ang daily average cases ng lungsod. Nasa 57% ang itinaas niyan kumpara sa sinundang linggo. 10 pababa lang daw ang mga naitalang kaso noong mga nakaraang linggo. Nasa 14.55% naman ang positivity rate sa lungsod. Sobra-sobra yan sa 5% threshold ng World Health Organization para masabing kontrolado ang hawaan. Ngayon lang natin na uli nakita yung mga double digits number natin for Quezon City. So, ang the usual or the previous months ay nasa less than 10 na lang yung average case natin, single digit. Na-attribute natin to dun sa mga masyadong marami nating activities ng mga tao ngayon, parties everywhere. So, and then, of course, wala na yung self-protection, yung wearing of face mask. Kahit nasa red alert status ang QC, hindi naman daw ibabalik ang mandatory face mask policy. Pero kailangang mag-ingat. Baka kasi pagkatapos ng holiday season, lalo pang dumami ang COVID-19 cases. Dapat mas maganda nasa open area, yung wala dun sa enclosed na area. May dapat proper yung ventilation, nakabukas yung mga pinto, pintana. So, tapos yung mga pupunta sa may party na to, dapat wala silang mga symptoms, So magsabahay ka na lang muna. Huwag ka na makipag-party pagka ikaw ay may mga simptomas. Sa buong Metro Manila, umakyat na sa 13.4% ang positivity rate nitong linggo kumpara sa 10.2% noong isang linggo ayon sa Octa Research. 6-month intervals magkakaroon ng another wave. So yung last surge natin na talagang surge was around May. Yun nga, mga social gatherings, mga events, parties, sa malls, maraming tao. So, hindi naman to alarming kasi medyo nag-slow down na yung increase ng positivity rate. Pero at the same time, pwede pa siyang tumaas ng bahagya. We're gonna see more, maybe more cases. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.